Hi guys, it's Sil Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan nga natin itong tapal-tapal system at kung paano nga ba tayo napasok sa ganitong sitwasyon. Actually guys, iba-iba tayo ng reason kung bakit tayo nalubog sa tapal-tapal system. Ito guys, i-share ko lang itong personal experience ko dito sa vlog na to. Based lang to guys sa aking personal experience. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa inyo, kung bakit kayo nalubog din sa tapal-tapal system na yan. And as you can see guys, nandito ako sa labas ng bahay. At hindi na ako nag-t-shirt kasi sobrang init talaga guys. At magkukwentuhan lang naman tayo guys about nga dito sa tapal-tapal system. At alam nyo ba guys, hindi talaga natin may iwasan na i-judge tayo ng ibang mga tao. Like, bakit kasi tayo umuutang tapos hindi naman pala natin kayang bayaran? Dapat bayaran mo yung utang mo kasi utang mo yan. Ang dami-dami nang sinasabi na, which is tama naman talaga sila na responsibility natin na bayaran yung mga utang natin sa mga ola. Kasi guys, napakinabangan naman talaga natin yung pera na nakuha natin sa kanila. Pero, the reason is, nabiktima kasi tayo ng harassment. Kahit hindi pa natin due date guys, nangaharas na sila. So parang nakakawalang gana din na bayaran yung isang loan applications na hindi mo pa due date, nangaharas na. At or sa due date mo sila mismo, or due date mo na guys, nangaharas na agad sila. Which is hindi talaga siya makatarungan. So paano mo masasabi guys na babayaran mo yung isang loan applications na sinisira yung mental health mo? Pero ngayon guys, i-share ko muna sa inyo kung paano nga ba ako napasok sa tapal-tapal system at paano ako nalubog sa utang nang dahil sa tapal-tapal system na yan. Which is, na-share ko na guys siya. Na-share ko na to guys sa recent na vlog ko. Pero i-share ko lang ulit dito guys para yung ibang mga hindi nakapanood, at least nanonood dito sa video natin is maging aware din sila at malaman nila kung bakit nga ba tayo naging biktima ng tapal-tapal system. So ayun nga guys, si Tala yung pinaka first na loan applications na nakilala ko at na-download last year. Actually guys, hindi pa ako familiar sa mga loan applications dati at hindi ko alam kung ano yung mga loan applications na to. Pero text sa akin si Tala na ganito, may free approve na nga daw ako. So nag-try na nga ako mag-apply kay Tala at so far na-approve naman yung loan ko sa kanya, which is 2,500. Hanggang sa may kaibigan ako na nirecommend itong CIBIL kung saan mas maganda daw sa kanya kasi mababa lang daw yung kanyang interest. So din-download ko nga siya guys. Then ayun, na-approve din yung aking loan kay Bilis. Actually, may loan applications na pala ako kay Bilis na hindi ko alam kung sino ba talagang mas nauna, itong si Bilis or itong si Tala. Kasi nung download ko, nung nakita ko guys, nung i-download ko sana itong si Bilis sa Google Play Store, meron na pala akong applications sa kanya at meron na din akong na-approve na amount sa kanya which is 4,000. Yung kay Tala guys 2,500, then yung kay Bilis is 4,000 yung aking loans sa kanila. So far guys, gamit ko pa din itong dalawang loan applications na to hanggang ngayon kasi sobrang ganda ng kanilang services at sobrang babait ng kanilang mga agent, hindi nangaharas at maganda din guys, sobrang baba din ng kanilang interest. So ayun, hanggang ngayon gamit ko sila. At dahil dun nga guys, medyo na-addict na ako sa mga loan apps. Sa kagustuhan ko na rin guys na mapalago yung business ko. Kaya sa mga loan applications talaga ako guys kumukuha ng pangpuhunan para sa tindahan ko. Kasi meron talaga akong tindahan guys. At kailangan ko talaga ng malaking amount guys na pangpuhunan para sa tindahan ko. Hanggang sa nakilala ko nga itong si Mr. Cash at si Fast Cash VIP. So far guys, na-approve naman yung account ko sa dalawang applications na to, si Mr. Cash at si Fast Cash VIP. Actually guys, binabayaran ko sila almost nakatatlong beses na reloan ako dito kay Mr. Cash at dalawang beses naman na reloan kay Fast Cash VIP. So ayun, yung medyo nag-early payment nga ako kay Mr. Cash, then nag-re-apply ulit ako, bigla na lang akong na-reject. Hindi ko alam kung bakit guys, which is kailangan ko talaga ng pera kasi yung perang pinambayad ko kay Mr. Cash ay galing nga sa tindahan ko na mga kita ko, tubo ko, kung saan kailangan ko din siyang i-roll or
kailangan ko siyang i-rolling, yung ganun guys. Then, ayun na, dismaya talaga ako guys kay Mr. Cash kasi na-disapprove na yung pang-apat na re-loan ko sa kanya. And by that time guys, meron na din pala akong OLP na binabayaran, which is meron akong approve sa kanya na 1,000. Pati na rin kay Peso Ready kasi guys, kailangan ko talaga ng malaking puhunan para sa tindahan ko. Pero yun, 1,000 lang yung na-approve sa akin. Pero lumaki guys ng lumaki naman after lang months. Hanggang dito nga guys, no, kay Fast Cash VIP. Nagbayad na nga ako ng second na pang third na re-loan ko guys. Dapat kinabukasan pa yung due ko, pero nagbayad ako agad ng parang nag-advance lang ako ng 1 day hanggang sa na-disapprove na nung nag-reapply ulit ako ng pang third na re-loan ko. Na-disapprove na siya guys, kaya nadismaya ako. So parang nawala ng gana kasi guys, yung mga pinambayad ko dun is nirolling ko din siya guys sa tindahan ko. And nung time na yun guys, no, wala ka ng pangpuhunan sa tindahan mo kasi binabayad mo na siya sa mga loan. Nabayad mo na siya dun sa mga loan apps na ito nga si Mr. Cash at si Fast Cash VIP kung saan na-disapprove na ako after kong mag-re-loan. So parang nakakawalang gana guys. Hanggang sa napadpad na ako guys sa mga loan shark. Actually, loan shark din naman talaga guys itong si Mr. Cash at si Con. Pero maganda naman sila guys pang emergency kasi 1 month to pay sila, 2 months to pay, 60 days ganun. Pero itong loan shark guys na napadpad ko, kung saan ako napadpad na ako guys, ito yung mga 7 days na loan applications. And by that time guys, no, wala akong idea about sa mga loan apps na 7 days kasi nakalagay kasi ganun is 120 days, 180 days. Nung na-disburse na yung amount sa e-wallet ko, doon ko lang guys nalaman na 7 days repayment lang pala sila. At yung time nan guys, nabiktima nga ako ng fake na loan details na nakalagay dun is 180 days. Pero dung time nan guys, last year talaga, binabayaran ko pa sila so far, kahit 7 days yan, tinatawid ko talaga silang bayaran guys. Kasi syempre utang talaga yun, kailangan talaga nating bayaran, responsibilidad nating bayaran yan. Every 7 days guys, ang dami ko ng mga loan apps na nagjuju, parang nagsasabay-sabay na sila. At ang hirap guys, no, ang hirap na mapunta ka sa ganung sitwasyon na lahat ng mga ola mo nagsasabay-sabay na yung due. So yung ginagawa ko guys, no, para mabayaran ko sila in case na wala pa akong pera or wala pa akong pangbayad, nagda-download na lang ulit ako ng ibang mga loan apps or may mga nagte-text guys. Halimbawa guys, no, pag malapit na yung due date mo dito sa loan apps na 7 days repayment, may biglang magte-text sa'yo na merong ino-offer sa'yo, ganun. So parang sa kagustuhan ko din guys na mabayaran yung loan apps ko dahil malapit na mag-due. Nagda-download na lang ako sa Google Play Store ng iba pang mga loan apps para makautang at makapabayad. May pantapal guys dun sa naunang loan apps na nautangan ko nga. Parang ganun na lang guys yung rotation ko. Like, pag wala akong pambayad sa isang ola na 7 days repayment, magda-download ako ng ibang loan apps sa Google Play Store para may pantapal ko nga sa isang loan apps. Hanggang sa hindi ko na mamalayan guys, no? hindi ko na namalayan na ang dami ko na palang mga loan applications na na-download na so far kinakaya ko talaga siyang bayaran guys. Kasi sobrang natatakot ako na maharas at natatakot ako sa mga nababalitaan ko sa TV na hinaharas daw sila ng mga agent ng mga ola. Kaya tinatawid ko talaga guys na bayaran yung mga loan apps. Pero nung time na yun guys, no, sobrang depressed na ako. Takot na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayoko nang lumabas ng bahay, ganun. Pero kinakaya ko pa rin guys. Kayod na ako ng kayod. Ultimo yung tindahan ko guys, no. Halos bumagsak na, wala nang laman. Tapos na isang lako pa yung cellphone ko na isa para lang makabayad sa mga ola. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya kasi sobrang bigat na talaga guys yung sitwasyon na ang dami ko na palang ola na na-download na sabay-sabay kong binabayaran. Iyak ako ng iyak guys dun sa ex ko na sinasabi ko yung situation ko na ganito, hirap na ako sa ganitong sitwasyon. Hindi talaga biro guys na mapasok ka sa ganong sitwasyon.
And by that time guys, no, umutang na din ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko, para maipantapal dun sa mga utang ko sa mga loan apps, para maitawid ko lang guys na bayaran sila, kahit sobrang good payer talaga ako. Kasi ayoko talagang maharas, ayoko matakot about sa mga pananakot na, kasi kahit hindi mo palang due date guys, no, nagbabanta na yung mga yun, nagbabanta na sila na ipapahiya ka daw sa social media, ganito, ang dami nilang mga text ng pananakot. So parang ako talaga guys, tinatawid ko talagang bayaran yung mga loan apps na yun, hanggang sa hindi ko na talaga kinaya, kasi wala na talaga ako, hanggang sa hindi ko na talaga kayang bayaran yung mga loan apps. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya guys, no, kasi wala na nga akong mailalabas na pera. Yung tindahan ko guys, sobrang lubog na siya sa utang, tapos yung cellphone ko nakasangla, tapos muntik ko pang maibenta yung refrigerator ko para lang makabayad sa mga OLA, na kahit sabihin mo na ibenta ko pa yung refrigerator ko na na-invest ko, hindi pa rin sapat guys, kasi sobrang laki talaga ng mga interest ng mga OLA. And nung time na guys, sobrang inatake talaga ako ng depression ko, hindi na ako lumalabas ng bahay, takot na akong lumabas ng bahay guys. Feeling ko kasi guys, nung nakatingin lahat ng tao sa'yo, parang feeling ko huhusgahan kanila kasi nga nakautang sa OLA, bakit hindi mo binayaran yung utang mo sa OLA. Ganun guys yung pakiramdam ko nun. Then halos nawala na din ako ng ganang kumain, parang nagkukulong lang ako sa kwarto, sobrang nangayayat talaga ako guys, pumayat ako nung time na yun, sobrang depressed ko sa mga OLA nung time na hindi na nga ako nakabayad sa kanila. Pero nung time na yun guys, no, nanonood ako ng mga video ng mga victim ng mga OLA, tapos nagbabasa ako ng mga posts ng mga victims ng mga OLA sa mga social media platform, hanggang sa sa umpisa talaga guys, sobrang hirap. Yung ginawa ko na lang guys, no, para hindi na ako makontak ng mga OLA, kasi talagang nandun na ako sa part na inaharas na ako, kasi hindi na nga ako nakabayan, pinatakot na ako, ganito, ang dami ng sinasabi, ang dami ng pagbabanta, pati sa buhay ko, sa family ko, pinagbabanta lang. Pero yung time na yon, hindi na ako nagpaka-active sa social media, nag-deactivate ako ng Facebook, nag-turn off SIM ako para wala na akong ma-receive ng mga text. Yung ganun lang yung ginawa ko guys. Mga halos 1 month din akong naka-turn off ng SIM at wala din akong na-receive ng mga text. Pero nakakabasa din, pero nasusundan nila ako guys sa Facebook ko, kasi nga may isa akong Facebook account na hindi naka-deactivate. So yung time na yun, dinactivate ko para wala akong nababasa ng wala akong nababasa ng mga chats ng mga agent ng mga OLA, kasi sinusundan talaga nila ako doon. Sinisisi ko talaga guys yung sarili ko, bakit ako napasok sa tapal-tapal system, bakit hindi ko na namamalayan na padami yung mga loan apps na na-download ko para lang makabayad sa ibang mga loan apps. So ayun, sobrang hirap talaga guys, na akala ng iba na madali lang kapag once na naranasan nila yung ganitong sitwasyon. Sobrang hirap pala guys. Kaya guys, no, if ever na may kakilala kayo na nakautang sa mga OLA na hindi na nakabayad, sana huwag nyo silang husgahan. Instead of intindihin nyo sila, kasi hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila ng depression, yung mga yan. Sana bigyan nyo sila ng lakas ng loob na huwag magpa-apekto sa mga pananakot ng mga OLA. Kasi guys, no, kung hinusgahan sila, hindi naman kasi lahat guys ng tao pare-pareho, hindi naman tayo pare-pareho ng bulsa. Mostly kaya yung iba sa atin guys, no, napasok sa ganitong utang, kung bakit umutang sa mga OLA, kasi first guys, no, nahihiya silang umutang sa mga kilala na sa kaibigan nila, kaya doon na lang sila sa mga OLA umaasa. At yung pangalawa guys, no, nagipit or nagkaroon ng financial problem, or di kaya may na-hospital sa kanila kaya umutang sa OLA at hindi na nakabayad. Sana guys, intindihin nyo sila at huwag nyo silang husgahan, kasi kung ikaw naman na nanguhusga, kung wala kang utang, at least diba, good for you, kasi siguro may pera ka. Hindi naman kasi tayo lahat guys pare-pareho ng bulsa. Kadalasan talaga sa akin guys, nagigipit. Habang ako guys, umutang ako sa OLA dahil sa kagustuhan ko na magkaroon ng mas malaking puhunan para mapalago pa yung business ko. Pero
Hindi guys, hindi talaga nakatulong yung mga OLA na yun sa akin. Kaya tinigil ko na guys after kung hindi nabayaran yung ibang mga loan applications ko sa kanila. So far wala nang text at wala na akong masyadong na-receive ng mga text at emails at wala na akong na-receive ng mga tawags ng mga agent ng mga OLA sa mga fast na utang ko. Siguro mga 3 months din guys na hindi tumigil na sila sa pagpangungulit sa akin. Kaya sa mga biktima guys ng tapal-tapal system, mag-comment lang kayo dyan at mag-share kayo guys sa may comment section kung bakit kayo napasok sa ganyang sitwasyon. At sa mga nang-judge dyan, please sana tama na, wag na kayong dumagdag sa problema namin na hindi mga nakabayad kasi hindi nyo alam guys yung mga pinagdaanan namin, which is hindi rin naman namin ginusto na mapasok kami sa ganitong sitwasyon. Kasi kung alam lang namin guys, bakit pa kami susubok na pasukin itong ganitong sitwasyon. May mga buhay na nasira at mga buhay na nawala dahil hindi na kinaya yung depression dahil lang sa mga pananakot ng mga agent ng mga OLA, which is sana wag na natin silang husgahan, wag tayong manghusga dahil lang sa nakautang sila sa mga OLA na hindi na nakabayad. Instead na intindihin natin sila guys, dahil hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila, sa atin. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon about dito sa tapal-tapal system. Sana meron kayong natutunan. Sa mga hindi pa pala guys nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!